Magandang araw sa iyo. Welcome sa ating paghimay ngayon. At meron tayong isang napaka-interesanting theological analysis. Sobra. Tatalakayin natin ang isa sa mga pinakamisteryosong bahagi ng Aklat ng Pahayag, ang Pitong Kulog. So ang misyon natin, alamin natin kung bakit ba talaga ito tinago, bakit selyado, at sino lang ba ang may kumbaga access dito. Tara! Oo, kasi diyan nagsisimula yung buong palaisipan sa Pahayag Kabanata 10. Kasi malinaw, narinig ni Apostol Juan kung ano yung sinabi ng pitong kulog. Narinig niya? Ba, handa na siyang isulat, tapos biglang may boses mula sa langit, huwag, tatakan mo yan, huwag mong isulat. Dito na tayo mapapakamot ng ulo, no? 'Di ba? Parang teka kung lihim lang din pala, bakit mo pa ipinarinig? Oo nga. At itong pagsusuri na hawak natin, nadaalok ito ng isang teorya na talagang pinagdugtong-dugtong niya yung mga tuldok sa pagitan ng pitong kulog na 144,000 at ng tinatawag na walang hanggang ebangheryo. At dito na nga nagiging juicy ang usapan. Pero bago tayo sumisid ng tuluyan, linawin lang natin na ito ay isang partikular na interpretasyon. Isang interpretasyon, oo. Hindi natin ito ine-endorso, pero ang layunin natin ay himayin at unawain yung lohika sa likod nito na para sa akin, grabe, kahanga-hanga yung pagkakabuo. Okay, simulan natin. Clue number 1, ang timing. Saan ba tayo sa timeline ng pahayag noong umugong yung mga kulog na yan? Napakahalaga niyan. Ayon sa source, nasa isang critical na sandali tayo dito. Ito'y pagkatapos hipan yung ika-6 na trumpeta. Yung may malawakang pagkawasak? Oo, yun. Pero at ito ang halaga, bago pa man umangat sa kapangyarihan yung dalawang halimaw, yung beast mula sa dagat at lupa. Ah, okay. So parang nasa kalma bago ang mas malakas na bagyo. Eksakto. Ganun na nga. Ito yung tinatawag ng source na pangalawang kapigatihan or second woo. Sa madaling salita, yung mensahe ng mga kulog, parang paghahanda ito. Isang babala. Isang paghahanda para sa pinakamatinding pagsubok na darating. Gets ko. Okay, so may babala. Ngayon, may binanggit din yung source ng mga equations o pagkakakilanlanlan para sa mga karakter. Ito medyo malaking claim, no? Malaki. Sinasabi nila na si Juan, yung sumulat, kumakatawan din siya sa dalawang saksi at sila rin yung 144,000 na tinatakan. Paano nangyari yun? Magandang tanong yon kasi dyan talaga nakasalalay yung bigat ng buong teorya. Ang tingin ng source dito ay hindi literal na isang tao, kundi symbolic. Ah, sa misyon. Sa misyon, tinitingnan nila yung gawain, ang misyon ni Juan, magpropesiya muli. Ang misyon ng dalawang saksi, magpropesiya. Okay. Okay. At yung 144,000, mamaya makikita natin, may mensahe din silang ihahatid. So para sa source, iisa lang ang kanilang tungkulin. Sila ang mga huling propeta ng Diyos. So, para sa pag-uusap na to, ituring natin silang iisang grupo. Oo, pati yung munting aklat, itinutumbas din nila sa walang hanggang ebanghelyo na ipapangaral ng grupong ito. Okay, malinaw. May timeline na, may mga character na. Ngayon, sa pinakamalaking tanong, kung selyado yung mensahe, para saan pa to? Parang sinayang lang yung laway ng mga kulog, di ba? Dito na nga pumapasok yung pinaka-core ng teorya nila. Sige. Sabi ng source, hindi ito ganap na lihim. Ang salita ay eksklusibo. Eksklusibo. At yung susi, na para sa aking napakatalino, ay isang detalye sa mga ebanghelyo na madalas nating makaligtaan. Ano yun? Nung pinangalanan ni Jesus yung mga apostol niya, binigyan niya si Juan at ang kapatid nitong si Santiago ng isang kakaibang palayaw, Bonerges, Bonerges. na ang ibig sabihin ay mga anak ng kulong. Teka. Wow, anak ng kulog. So, hindi lang pala ito isang, cool na palayaw. Sinasabi ba ng source na may prophetic weight yan? Parang foreshadowing? Eksakto. Para sa kanila, yan ang pinakamalaking clue. Ang mensahe ng pitong kulog ay hindi para sa lahat. Okay. Para lang ito sa mga may espiritual na kakayahang umunawa nito ang mga anak ng kulog. At sa konteksto ng pahayag, ayon sa kanila,
Sila yung 144,000. Grabe, parang encrypted na email. Ipinadala sa lahat pero iilan lang ang may password. Ganyan na nga. At ang password ay yung pagiging anak ng kulog, isang espiritual na pagkakakilanlan. Kaya pala hindi na kailangang isulat ni Juan kasi ayon sa source nakasulat na ito sa munting aklat na kinain niya. Tama. Para sa kanila, bukas ang aklat. Para sa iba, selyado pa rin. Ang galing ng lohika kasi kung gusto ng Diyos na itago, di na sana niya ipinarinig kay Juan in the first place. Tumpak. Yung pagpaparinig kay Juan, konfirmasyon yun na merong mensahe at merong makakaunawa. Hindi ito para isulat sa papel, kundi para kainin, isabuhay, maging bahagi mo. Okay, so may exclusive audience. Ang galing. Ngayon, ano naman kaya ang laman? Given na kulog ang pinag-uusapan, parang hindi naman ito love song, no? Tama ang hinala mo. Sa buong Biblia kasi, ang kulog madalas iniugnay sa tinig ng Diyos, Sa kapangyarihan. sa kapangyarihan at ito pa, sa paghatol. Hindi ito bulong, anunsyo ito. At inihahambing ng source si Juan kay Propeta Ezekiel. Yung kumain din ng scroll. Oo, pinakain din siya ng isang balumbong at nung tiningnan niya kung anong nakasulat, ang laman ay mga pananghoy at pagdadalamhati at mga kaabahan. So, puro bad news. Mukhang ganun na nga. Kaya pala, sa susunod na kabanata, sa Pahayag 11, yung dalawang saksi, nakadamit ng sako habang nagpropropesiya. Nagko-connect na, no? Oo, ang damit sako ay simbolo ng pagluluksa. So, hindi ito good news sa karaniwang pagkaunawa, kundi isang matinding babala. Malamang. Ang implikasyon ay yung 7 kulog na siya ring laman ng munting aklat, naglalaman ng mga huling babala. Babala tungkol sa paghatol at sa kapahamakan na idudulot ng halimaw. Isang panawagan para mamili na ng panig. Oo, dahil malapit nang magsara ang pinto. Ito ang kanilang mensahe, ang walang hanggang ebanghelyo. May bahagi itong kaligtasan, pero malaking bahagi nito ay babala sa paghatol. Okay, malinaw. Ang mensahe ay babala, panaghoy. Pero ang pinaka-mind-blowing sa analysis na to ay kung paano ito ipapahayag. Hindi pala ito sa pagsigaw sa kalye. Hindi. Ipapahayag nila sa isang paraan na hindi mo aakalain. Sa pamamagitan ng isang awit. Dito na ako talagang humanga. Dito na talaga nagtatagpo lahat ng sinulid. Ikinokonekta ng source ang 7 kulog sa isa pang malaking misteryo sa Pahayag Kabanata 14. Iyong bagong awit? Yung bagong awit na kinakanta ng 144,000 na sinasabing walang sinumang maaaring matuto ng awit na iyon kundi ang 144,000. Exclusive ulit. Exclusive ulit. Teka. Ang matapang na teorya ay, ang bagong awit na ito ay ang mismong mensahe ng 7 kulog. May ebidensya ba sila para dyan? Meron. At dito nagiging very compelling yung argumento nila. Tingnan mo yung description ng tunog ng awit sa Pahayag 14. Sige. Sabi doon, at narinig ko ang isang tinig mula sa langit na gaya ng lagaslas ng maraming tubig at gaya ng ugong ng malakas na kulog. Ay oo nga, kulog. Halos word for word na description yan ng tinig ng Diyos na inihahalin tulad sa kulog sa ibang bahagi ng Biblia. Wow, mind blown. So hindi ito literal na kanta na pang worship. Ang bagong awit ay ang kanilang propesiya. Ito ang kanilang sandata. Yan mismo. Kapag kinanta nila to, para na rin ang 7 kulog mismo ang umuugong sa pamamagitan nila. Sabi nga sa source, kapag umalingaw ang awit nila, nawawasak ang hukbo ni Satanas. Ang galing. Tama. At mahalaga ring idiin, ayon sa kanila, yung timing. Kasi marami ang nag-iisip na yung eksena sa Pahayag 14, nangyayari na sa langit yan, tapos na ang lahat. Akala ko rin. Pero sinasalungat yan ng source. Sabi nila, basahin mo yung kasunod na talata. Pagkatapos ng awit, may anghel na lumilipad at nagbibigay ng babala laban sa pagsamba sa halimaw. Oo nga no? Ang tanong nila, anong silbi ng babala kung tapos na ang paghahari ng halimaw? Makes perfect sense. Ang babala dapat ibigay habang nangyayari ang krisis. Kaya pala, so yung awit ng 144,000 nangyayari dito sa lupa bago ang pag-aani o yung unang pagkabuhay na muli. Ito ang huling misyon nila.
Okay. Huminga muna tayo. Grabe ang bigat at ang ganda ng mga ideyang yan. Kung pagtatagni-tagniin natin lahat, base dito sa analysis, ang pitong kulog, hindi pala siya nawawalang mensahe. Hindi. Isa siyang naka-encrypt na propesya ng paghatol at kaligtasan na para lang sa isang piling grupo ang 144,000. At ang propesiyang iyon ay hindi nila isusulat, kundi iawit. Ito ang kanilang bagong awit, ang kanilang walang hanggang ebanghelyo. Ang huling talabagan. Oo, dito na kumpleto ang puzzle. Kasi matapos marinig ni Juan yung mga kulog, sumumpa yung anghel na hindi na magtatagal. Tama. Pagdating ng ikapitong trumpeta, sabi, ang hiwaga ng Diyos ay matutupad. At para sa source, ang hiwagang iyon ay ang unang pagkabuhay na muli. So, ang pitong kulog, ang huling revelasyon sa mga propeta bago ang katuparan, na ayon pala ito sa isang prinsipyo sa lumang tipan. Eksakto. Umaayon ito sa sinabi sa aklat ni Amos, Kabanatan 3, Talata 7. Anong sabi dun? Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, kundi kanyang ihahayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Ang pitong kulog. Ang pitong kulog ang paghahayag ng lihim na yon sa kanyang mga huling propeta bago niya isagawa ang kanyang huling mga gawa. Isang napakakumpletong teorya. Grabe. Kahit hindi man ito ang tanggapin ng lahat, hindi mo maikakaila ang ganda ng pagkakahabi. Kaya bilang pangwakas na palaisipan para sa iyo na nakikinig, kung ang pinakamahalagang mensahe noon ay hindi para isulat, kundi para marinig at isabuhay ng isang partikular na grupo, ano kaya ang mga silyadong mensahe sa henerasyon natin ngayon? Oh! Yung mga mensaheng hindi mo mababasa sa libro o mapapanood sa balita, kundi maririnig mo lang kung tunay kang handa at bukas na makinig at kumilos ayon dito. Isang bagay na sulit pag-isipan.